Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Bonk ngayon pong March 31 taong 2024. At ayan, nakikita po natin dito na meron po siyang isang symmetrical triangle pattern dito at tayo po ay patuloy na nag-aabang sa kanyang magaganap na breakout. At ayan, yung inaabangan po natin dito ay posible po siyang magkaroon ng breakout dito sa kanyang ibabaw na bahagi or dito sa kanyang ilalim na bahagi. At kung saan po siya magkakaroon ng breakout ay dyan po yung inaasahan natin na magiging kanyang sunod na trend direction. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Check po muna natin yung kanyang official X account kung meron pa silang bagong tweet. Baka malay natin may malaking event silang inihahanda, kaya dapat ay lagi po nating chine-check yan yung kanilang latest tweet dito. Yan, last 4 hours ago, the dog is proud of all the students that pulled up. Ayan, meron mga estudyante raw ito. Lunch and learn at the New York hacker houses with Bonk Ino onboarding university students to Web3 and Solana, demonstrating Solana's use, support and resources for students around the world. Kaya ayan, mga estudyante na sinusuportahan ni Solana. Do you bonk once on weekends or twice? Yan, ano kayang ibig sabihin yan? Yan, sinaman to si Bonkbot. Ayan, March 13 na po ito. Yan, Bonkbot is safe, is always, and exporting your private key itself did not put you at risk. There has been an exploit with another Solana app. Kaya yan naman po yung kanilang Bonkbot na safe raw. At ayan, balikan na po natin ang pagti-technical analysis dito kay Bonk. At ayan, meron po tayong nakikita rito na kanyang symmetrical triangle pattern. Ayan, nabuo po yan. Yung kanyang upper portion ay nabuo po yan dahil sa rejection dito. Ayan, at saka pangalawang rejection po dito. Ayan, at yung latest na rejection naman ay nabuo po yan dito. Tatlong candlestick po yan yung mga ito. Ayan, at kitang kita natin ay tinusok po nila yung upper portion ng triangle na ito noong March 28, 29 at saka kahapon 30. Papakita po na mukhang matibay po ang upper portion na ito ng triangle pattern natin dito. Ayan, kaya kung pag hindi po talaga niya kayang basagin ito ay syempre susubukan niya naman dito sa ilalim at baka dito nga siya magkakaroon ng breakout dito sa ilalim. Ngayon pag dito po siya nagkaroon ng breakout sa ilalim ay ganito po ang magiging resulta. Babagsak po siya at posible po siyang bumagsak hanggang dito sa kasunod na support line natin dito sa 40 digits 1897. Yan, pero kung sakaling dito po siya nagkaroon ng breakout ay aakyatin naman po niya ang sunod nating resistance line dito naman po sa 40 digits 3447. Yan, at kung matindi po talaga ang kanyang bullish momentum at nabasag niya ito ay ayan, aakyatin naman po niya ang resistance line natin dito na 40 digits 4283. Ayan, yung ating Hall Street indicator ay kulay red. Nagpapakita po yan na mas nakakalamang ang mga bearish or nakakaranas ng mas matinding selling pressure itong si Bonk. Kaya yan po ang isang posibleng dahilan kung bakit po siya maaring magkaroon ng breakout dito sa ilalim na bahagi ng ating triangle pattern. Yung ating QQE mode indicator naman dito ay mukhang halos parang pantay-pantay po sila ng sukat. Yan, halos parang magkakapantay po sila ng sukat. Kaya mukhang walang gaanong sapat na pwersa ngayon para magbasag ang market price nitong si Bonk. Kaya posibleng baka maglaro pa ito dito. Baka malamang ay umabot pa dito sa pinakasulok na ito ang market price nitong si Bonk. Ayan, kasi mukhang wala pa siyang gaanong sapat na pwersa. Ayan. Pero kung mapapansin naman po natin yung tatlong QQE bar natin dito,
ay parang unti-unti pong lumalaki yung kanyang sukat. Ayan, parang unti-unting lumalaki. Kaya yan na rin ang aking naging basihan dito kung bakit may posibilidad na dito na rin po siya magkakaroon ng breakout dito sa upper portion ng ating symmetrical triangle pattern na ito. Kaya yan, pero ang pinaka-importante po rito, ang yung pinaka-signal po talaga natin dito ay yung magaganap na breakout dito sa ating triangle pattern na ito. Kaya yan po yung ating pinaka-signal sa ngayon. At gaya ng sinabi ko kanina ay kung saan po siya magkakaroon ng breakout ay yan po ang magdidikta sa kanyang trend direction sa mga susunod na araw. Kaya yan, abangan po natin kung saan po siya magkakaroon ng breakout. Ngayon kung sakaling babagsak po siya rito sa support line natin dito, yan, sabihin natin bumagsak po siya rito, ay syempre dapat nakahanda po tayong bumili rito sa 40 digits 1897 kasi maganda pong buying opportunity po ito na presyo. Kaya ayan, kung meron pa tayong natitirang bonk dyan at hindi po natin binenta lahat dito or hindi po tayo nag-take profit lahat dyan, ay syempre kapag aakyat naman po itong si bonk dito sa presyong 40 digits 3447 ay yan, bawasan natin yan. Pwede po tayong mag-take profit ng konti dyan kasi ito naman po yung sunod na target profit natin kung sakaling nabasag po niya itong 3447. At ayan, yan po ang aking technical analysis update sa araw na ito dito kay bonk. At ayan, sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.